Hello, Kapinay! Magluto tayo ng authentic Ilocano pinakbet. Ang ating sahog ay kunting lechon kawali. Lagyan natin ng luya, Kapinay. Siyempre, pag may pinakbet, may kamatis. Ampalaya, dinamihan ko ng ampalaya. At Filipino eggplant. Tawag nila dito Filipino eggplant. Iba rin yung Chinese eggplant, I guess. So, iba rin yung Chinese eggplant, Kapinay. Okay, simple lang ang ating lulutuin. At ang ating pampalat, syempre, Ilocano cooking. Bagoong muna mo. Tapos, pag natubigan na ito, didikdikin natin para makuha natin yung laman ng isdang dilis. Luto na tayo, Kapinay. Ilocano style. Ilocano pinakbet is walang gisa. Ang original Ilocano pinakbet is talong, kamatis, ampalaya. Other na sinama o ibang gulay, improvement na yon. Pero Ilocano pinakbet is talong, kamatis, ampalaya. Okay, una is we have to put our tomato. Since ang sahog natin ay lechong kawaling konti lang, lagyan natin ng luya kasi lalagyan natin ng bagoong ang ating pangpaalat. So, ang gawin natin, Kapinay, is we do the hot water. Kunti lang. Kasi pag sinabi mong pinakbet means dry. Wala, hindi masabaw ang pinakbet ng Ilocano. Okay, pero unahin natin ang ating napakarami ang palaya, Kapinay. I love kasi ang palaya. So, lagay na natin. Ilagay na rin natin yung talong. If you have extra, kung marami kayong sahog na ilalagay, pwede nyo ilagay sa ibabaw. So, now, lagay na natin ang ating bagoong na sinabawan. Pwede nung ipakulo yung muna yung kamatis, lutuin, tapos dikdikin. Pag kumukulo na, ilagay yung bagoong at dikdikin ang ating isda. Ayun. Kung gusto nyo pang lagyan ng ibang gulay, pwede. Okay, now, this is simple pinakbet. Just eggplant and binomelon. Alright, okay, so we will wait for the juice to boil and then we will restrain our fish. Okay, lumagluto na tayo, Kapinay. Pinakbet, Ilocano style. Of course, pinakbet is Ilocano. The pinakbet Tagalog is bulanglang. Tama? Okay. Pero yung bulanglang ay gisado kasi. Okay, Kapinay, salang na natin ang ating pinakbet. Pakuluan natin kasi sa pinakbet dapat maluto yung bagoong para hindi naglalasang hilaw na bagoong yung ating pinakbet. Kaya inuna natin ng ganyan para maluto yung bagoong habang nilulo natin ang ating mga gulay. Okay? Alright, takpan natin at hayaan natin kumulo. And then haluin natin, Kapinay. Okay, alright. Alrighty, Kapinay, let's check our pinakbet. Ayun, kumukulo na siya. Haluin natin. Mga Ilocano, tinataktak. Ay, ako hindi nagtataktak, Kapinay. I'm not confident of myself taktaking. Ayun. So now, we will put our bagoong pa more. Ayan o, nadikdik ko na. Kaya, strain natin, Kapinay. Strain natin, Kapinay. Kaya kuha tayo ng mainit na juice. Yan, ganyan. Ayan.
Ayan o, sarap yung kapinay. Ang nagpapasarap sa pinakbet ay yung maraming kamatis. Kasi yung kamatis, pag medyo natuyo-tuyo yan, nagiging matamis. Ayan o. So, gawin natin kapinay, we strain it. Yun. Pinakbet is hindi masabaw. Kasi kung masabaw ang iyong pinakbet, tinatawag ng Ilocano, pinakbaw. Yun. Ang pinakbet means kukunti ang sabaw, matuyo-tuyo. Yun. That's how you cook pinakbet kapinay. Hindi masabaw. Yun. Kunin natin yung lasa ng bagoong. Ang pinakbet ay medyo maalat para masarap ilagay sa kanin. Yun. That's it. Tapos, haluin natin. At lutuin yung ating bagoong at gulay kapinay. Pag naluto na yung ating gulay, luto na rin yung bagoong. Yun, ganyan ang pinakbet. Pero ang gustong-gusto kong pinakbet na ilhalo, patani. Kaso wala tayong patani ngayon eh. Ayun, so lutuin muna natin kapinay yung ating gulay. Alright. Maybe 3 minutes, we are done. Okay, kapinay, let's check our pinakbet. Ayan, marami pang sabaw. Patuyuin din pa rin natin. O kukunti na. Kasi kumukulo. It looks like maraming sabaw pero kukunti ang sabaw kapinay. But anyhow, tikman natin yung alat kung tama na. Yan. Kukunti yung sahog ko eh. But I like it. Yung gulay lang gusto ko. Yun. Pampalasa yung ating pandagdag palasa. Pandagdag pampalasa yung ating sahog. Ito, tikman natin yung alat kapinay. Tama lang. Tama lang yung alat kapinay. O, luto na yung ating gulay. Patuyin na lang natin ng konti. It's okay na. Lutuin pa natin yung ating bagoong. Kasi, pag hindi luto yung bagoong, iba rin yung lasa ng niluto. Kaya dapat maluto yung bagoong. Okay? Pakuluan muna natin. We will keep it ajar, slightly open, so the steam will come out at para matuyo ang ating pinakbet. Okay. Kaya muna natin kumulo dyan, kapinay. Okay, kapinay, let's check our pinakbet. Ayun. Our pinakbet is tuyo na. Ayan. Okay, kapinay, kukunti na yung sabaw. Oh, yun. Pag inulam mo yan, kung gusto mo yung mga ampalaya mo o kaya talong, you could dip it with fresh bagoong. Naku, Diyos ko. Madadami ang iyong kanin. Alright, kapinay. This is our pinakbet. It's already kunti na ang sabaw. Tikman natin. Tama lang. Tara, kapinay. Okay, kapinay. Luto na ang ating pinakbet.
apoy. Alright, this is our pinakbet Kapinay. Just simple pinakbet, authentic pinakbet Ilocano cooking. Ayan, with chicharon. Ayan o, tingnan nyo. Noong pinatay natin yung apoy, wala na, kukunti na talaga yung sabaw. Ito ang tunay na pinakbet Kapinay. You could put different kinds of vegetables, patani, sitaw. Usually ganyan ang inilagay. Kamote. Kasi kung kalabasa, Tagalog na yun eh. Ang Ilocano, walang kalabasa talaga. Kamote ang inilalagay. Bunga ng malunggay, patani. Saka yung bataw, parda. Okay, Kapinay. This is, again, this is our Ilocano pinakbet. Ayan o. Kukunti talagang sabaw, Kapinay. Alrighty. Enjoy your cooking. And absolutely, this is a good food. Ilocano pinakbet Kapinay. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you. Enjoy your cooking, Kapinay. Done. Salamat po.